kundi agdun nga danon ikaw sa iya sa himaya. Pinaagi siya pagpalansang sa cross. Hindi mala ako pinaamo ng pinaka-purpose ng tao. So, may bulalot na sa atong itong kadayon. So, ang tanan, may katuyuan. So, amo na, hindi pagsayanga ang mga leksyon, ang mga kabudlayan nga nagatabo. Tuwaan sing leksyon. Tuwaan na itong sing leksyon kag dira kita maglikon. So, pala kita mag-study in the church. So, tapos nga, nabalin sa pipa na mga sa lahat ng magbasa nila. So, tapos nagdideklara ni Pedro nga si Jesus ang Kristo, pero hindi si Pedro gusto nga mapatay si Jesus Christ. So, ang iya pangunauna, nga gindeklara niya si Jesus Christ nga ang Kristo, iya ko sang Diyos. Pero, sa ginpugan niya si Jesus Christ nga hindi mapatay, iya ko sang tao. So, may mga pangunauna kita nga hindi iya sang Diyos sa aton lang. Para kay Pedro, hindi niya gusto nga mapatay si Jesus Christ, kaya mapatay nga rin doon. Tungod kay way pa niya ginahangpan kung ano gid ang katuyuan sang Ginoo. Karon ang pananaton kay nagatuon kita. So nikola naton kung bigan nga ang church ano katawan hindi ang building kita ang matumulo mo ang iglesia nga buhi sang Dios. So kagaangay kita kapariya kita o kung mga lawas kita ni Kristo. Kita ka mga tumulo body of Christ. Isa lang kita kay Kristo. Amoy nang hamba ni Paul. Madyo ka man, mahintil ka man, o kung ano man imurasa, kung nagtuloy ka kay Jesus Christ, mamuslim ka man, nanging kabahin ka sa lawas ni Kristo. We are one in the body of Christ. Amo kanina nga kung may mga bulaton na iglesia, nga ginalan sa atong presensya, igahin naton o hatagan naton sing panahon. Kaya sang natabo sa mga utod naton nga nagkulamatay, i-comfort natin ng pamilya. Atagan natin kinasinggan kay we are part of the body. Sa imo lawas, kung gabatya kang imong kamot kinaran nga aging na ayuhon din imo, no? Mga kay mga pituhan ka. Kadua, we are the bride, or we are the temple, or we are the bride of Christ. Tara kita mga asawa ni Kristo Jesus. May ara kita relasyon sa iya. May nang ang religion, hindi siya baptist o kung ano man sa isang religion, it is a relationship na batyagan mo. Nga, luwas ikaw kang may assurance ikaw sa kaluwasan, tungod nga ara ikaw kay Kristo Jesus pinagi sa pagpuli mo sa iya. So hindi nagapakita nga may ara kita intimate relationship kay Jesus Christ ka kita pure tungod kay ang aton sa labing baylan ni Jesus Christ sa ibabaw sa kroso. Hindi basta-basta nga kamaturan that you are united with Christ, asawa ikaw ni Kristo. Muna nga nagapaabot si Kristo sa adlaw kita na niya nga magkarisos sa kalibutan, agod nga maging kaupod niya ikaw. So Jesus Christ longs for you forever sa pag-fellowship sa imo physical. Ikatatlo, yung tawag kita nga templo. So kita mo mga tumulo, amo ang templo sang Dios. Ang Dios nagapuyo sa aton, kag-ara kita kay Jesus Christ pinagi sa iya Espiritu. So hindi basta-basta ang mga atong relasyon sa Ginoo. Ikapat, kita mo ang mga hari isang pari. Mga pari isang hari. Sa una, hindi kita makatawan sa Diyos, pero sa ulihim, sinulihim edlaw, mga katawhan kita sang Ginoo. Kabahin na kita, no? Sang ginarian sang Ginoo. Kita mo ang mga pari sang hari nga magdumala sang mga bladong nagigana sang Diyos sa aton sa sininga kalibutan. Ikalima, lastly, we are the flock, mga bundok, no? O kung makatawhan kita sang Ginoo, grupo kita sang Ginoo makatawhan nga iya ginabantayan. So nga ginabantayan kita, tungod kay kaangay kita sa karnero. Sa aton lang nga kagalingon, nga kusog hindi kita maglingkon. Pero pinagi sa pagbantay sa karnero nga mo nagaprotektar sa aton, nagapabilin kita nga magalingon kag malingon sa gihapon. So we are the body of Christ, we are the bride of Christ, we are the temple
of Christ, and we are the priest. Mga pare kita, tandaan nyo na, may priestly role ka mo, may responsibilidad ka mo sa platon sa Ginoo, kada isa sa aton. Yan. Ikalima, may pinakamatahod that we are the sheep, no? Ara kita sa ilalom, ara kita sa grupo ko sa diin, ginabatayan sang Ginoo. We are the sheep and He is our shepherd. We are protected by the God Almighty. Protektado kita sa Ginoo. May nang waay teaching may makaagaw sa aton. So, paano nagsugod ang church? Ang church nagsugod ang church pinaagi sa pagpakita sa Ginoo in Acts, no, sa bulaton niya sa mga apostles nga iya gidpadala niya balaan ng Espiritu sa mga apostles agud nga sila maghimo sa mga milagro magwali sa imong balita agud ipakita sa tao nga sila mo ang pinili sang Ginoo nga mangin sinugdanan sige tawag nga pag-establish sang kingdom of God sa ginarian sang Ginoo. So madamo ang mga miracles ang ginhimo sa mga apostles sa pagmamatuod nga sila ang nagapadayon sang bulaton ni Kristo sa unang panahon. So dito nagsugod ang pag-establish sa ginatawag nga church. Sa ginambal ni Jesus Christ kay Pedro, sila niya, upon this rock I will build my church. Ginambal niya, paagi sa sini nga bato pang tuguron ko ang iglesia. So wala ko siya napatay kung gintatna niya nangadaan nga mag-aabot ang tion. No? Sa tapos siya mapatay, dira magsugod ang pagwali sa mayong balita. Kag dira magsugod ang ginatawag nga tumulo nga mangin iya katawhan. So the church started when mga apostles nagwali sa mayong balita at naghimo sa mga milagro. Okay? Ipakita dito sa balaan ng Espiritu kung paano siya magpanghikot sa mga apostles. Hindi ang mga apostles, no? Ang may gahong, kundi ang Ginoo mismo nagpakita sa ila, pinaagi sa naghatag sa ila sin balaan ng Espiritu Santo. Okay? So mga kita, so the purpose and function of the church. Ano ang purpose and function of the church? Ang purpose and function of the church can summarize into 3 broad areas. So, una, to worship God. Ang function sa church o kung sa katawan sa Ginoo, siyempre amo ang pagsimba sa Ginoo. Hindi basta-basta nga kamaturan. Kaya why si tao nga mga palapit sa Ginoo? Why si tao mga palapit sa Ginoo? Pero tungod sa ginhimo ni Jesus Christ, ang tao nangamulag sa Ginoo, sala, no? So ginpabalik ang tao pinaagi kay Jesus Christ agud nga makasimba ang Ginoo sa iya. So the worship of God is the highest calling of man. Amo ini pinaka taas, pinaka dako nga call o pagtawag sang tao, no? Nga nagalin sa Ginoo nga magsimba sa iya. Una-una wala. Ang Diyos ang nagtugas sa nakikisagot ang gamanan sa tanan. Sa sining kalibutan, pipila lang katao ang nagatamod sa Diyos. Pipila lang katao. Why sing may kapalapit sa presensya sa Ginoo. Doon kita kabulahan, nagitawag kita nga magsimba sa iya. Amen? Amen. So the highest calling of man is to worship God. Why naging sing iba nga pinaka-highest na call magluwas sini? Ano man ang imong nga kaalam kung ano man kataas ang imong iniskwelahan kung ikaw ba ang pinakamaarap sa silangukan kung ay pagkasimba sa Diyos, ano ang siling isang Biblia? Buang-buang ang tao nga na. Ano man ka kakaayo, kinakita yung maayo ka, pero ay ikaw nasimba sa Diyos, kanagihimo sa imo, buang-buang nagyapon. Bisan ang kuno pa ang bugos sa kalibutan, siling sang Biblia. Wala kulo sa tao, ang kunyang bugos sa kalibutan, iya ang tanan, ginarian, ang gaddupa, iyan. Pero madula lang iya ka lang. Sila niya, ang bugos sa kalibutan, ang imo manggad, hindi nakabayad. Sang imo kinabuhi kung magubang ka na sa Ginoo. The highest calling of man is to worship God.
Muna kita ni Jesus Christ sa unang panahon, sige padayon sa mga puso sa iya, the Great Commission, ano sin si Luke, sa record niya, katungkol sa kamatayon, so dapat isugid din sa buong sa kalibutan. Na si Kristo napatay para sa ila, kag patawaron sila sa ilang mga sala, kung maghinulsol sila sa ilang mga sala. It is the highest calling of man nga magbalik sa tao, nga man magbalik sa tao, because the judgment is coming. Ang paghukom nagaabot kag magaabot sa bisan anong oras. Ang Sodom ang Gomora, ginwarningan sang Ginoo si Abraham tungod sa ilang kalautan, sinang Sodomites kag nga taga Gomora, isa dito. Sunugon ko ina nga syudad. The judgment is coming. Flee from the wrath of God. So sila ni Abraham, negotiate si Abraham, asa na lang sa pulo, higit sing matarong, halin sa 50, asa sa pulo. Kung may pulo, nga matarong na, hindi ko magsunugon. Pero tungkol sa kalautan sang tao, ang Sodom kung Gomora wala ikaluwas. Amuna ang kentang sa sining kalibutan. Ang ginawa niya ang mayong balita, nagsugod ang church, ang mga tumulong. Tungkol sa pagwali sa mayong balita, nga ginawa niya ng tao nga makaluwas sa silot nga mag-aabot. Di ang pamangkot ay may panahon ng ito silot, no? Silot na mawali ang sa church, ang proclamation of the gospel, there is already the judgment. Kaya sa iyong bulong ng ang bisin nung wala kay Kristo man sang Diyos. Okay, so the highest calling of man is to worship. Kulaan kita, kadyak na kita, ay kita dari pinag-pagiging kung ano na sunod ka mga no? The priority of worship. Kung ano kita ang pinakamadalong, kalunggan nga nagasimba kita sa Diyos. Galugit ang katuyuan sa Ginoo nga magsimba kita sa iya. Kagano ang kautanan sini sa aton mga Kristohanon. Susuling diri, God created us for this purpose. And failure to do so will leave God's sheephole in our lives. So ang tao na wala sa Diyos, hindi gid siya kumplito. Kulang gid ang iya kinabuhi. Si Jesus Christ, but the time is coming. Kagkaroon na ang kang nag-abot na ang tiyon nga matuod nga manugsimba, magasimba sa iya pinaagi sa Espiritu kag kamatuoran. The true worshiper must worship Him in spirit and in truth. So sa isang Biblia, God is spirit and you have to worship Him in spirit. Ikaw mo ini ang luyag sa amay nga magasimba sa iya. For the Father seeks such people to be worshiper. So amoy na nga way kita sing mga larawan rin sa tubangan, isang simbahan nga larawan nga kaangay sa mga larawan sa langit. Way tungod kay ginasimba nato ng Dios nga Espiritu. Ang Dios Espiritu kag hindi siya makita. Ara siya bisan diin, kag ginasimba nato siya pinaagi sa kamatuoran. Anong konselingon? Kilala nato ng Dios nga ginalagaran naton. Kag way kita nagasimba sa aton-aton lang sa pagbulingon nga pagbuot, kundi nagasimba kita siya sa pagkilala nga kung sino siya kag kung ano siya nga klase sang Dios. Nagasimba kita sa iya suno sa Biblia, kag hindi lang himo-himo sang pastor o kung sang isa ka leader sa iglesia. Amoy na ang kasiling si Jesus Christ nga matuod nga manugsimba nga luyag sang amay sa Dios, amo magasimba siya sa Espiritu kag kamatuoran. Ikaduha, amoy na ang unang purpose no? Hindi pa ginadalo. Ikaduha, ang purpose or ang function ng church is to edify itself. No? Edify mo meaning nagapalig-on, magpalig-on, magpalig-unanay. The second, the church is the body of Christ is to edify itself in the community of faith. Sino ang community? Isang pagto kita, nga mga tumulo. So nagapalig-unanay kita sa isa kag isa. In Ephesians chapter 4, nasiling ang Biblia rin. 4:11 to 13.
Ang iban ginhimo niya mga apostoles, ang iban propeta, kag ang iban manungkulis ang may berita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Ginhimo niya ini agud iprepara ang katawan sa Dios sa pag-alagad kag agud magtubo nga mangin malig-on sila bilang isa ka lawas. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa anak sa Dios. Agud manginhamtong kita sa aton tunawin kag mangin kaangay kita kay Kristo Jesus. So siling dire ni Paul bahin sa pagpalikod sa iglesia, kita may naglain-lain nga mga responsibilidad. Ang iba, hindi mo niyang mga apostoles, iba propeta, iba nunuguli, sa may balita kang iba, mga pastor, manununudlo. So naglain-lain ang aton nga calling. Sa ako pastor, may ara mga officers, inyo manuguling sa iglesia, may ara diko, tanan kita nagapalig unanay. So may na ang function sang church tungod kay isa lang kita kalawas kay Kristo. Umay na nga nagapalig-unanay kita sa isa kag isa. We exercise our gift agud nga mag-function kita as body. Sa isa kalawas, hindi pwedeng ang kamot nang nagaulag, nag-exercise, may ara pala nga nag-jogging, ang isa ni KTL, siguro kung pag-iman, hindi niya mag-ulag, no? Pero ang idea din yung ginakuha natin, ang sa iglesia, dapat magbinuligay. Hindi ka pwede tawgon ng membro sa isa kalawas, kung hindi mo magbulig. Hindi ka tawgon ng lawas ni Kristo kung daw paralyzed. Ikaw, siyempre kung sa isa kalawas may paralyzed pag ito. Amoy na ang challenge sa atin. Pinakatapok ang challenge sa isa ka church. Kailangan tindugan mo ang pagtawag sa inyo sa Diyos. Hindi tanang pastor nagtawag sa inyo. Hindi tanang ako nagtawag sa inyo. Ang Diyos ang nagtawag sa inyo pinagi sa otoridad sa pulong sa Diyos nga ako ginawali. Instrument lang ang pastor sa isa ka church. Instrument lang siya ginagamit sa Ginoo. Agud nga tawgon kamo sa Diyos. So na ginagamit ang Diyos sa mga instruments, mga propeta. Inapayag sa Ginoo ang luyag sa Dios sa iya katawhan. Agud kun ano luyag sa Ginoo sa iya katawhan pinaagi sa mga propeta maibaluan nila. So pagpalikon. So may nasubang ginapalikon naton. Kung may mga kaluyahan ang aton utod sa Ginoo ginapalikon naton. Ginapakita naton nga ginahigman natin sila. Sa sini nga paagi malambot nato ang pag-isa sa pagtuo sa pagkilala sa anak sa Dios agud manginhamtong kita sa aton ginawig kag mangin kaangay kita kay Kristo. Magpapailubuson kamo kag pagmalulo sa isa kag isa, maginugmaanay, magpinatawaray kag batasan ninyo ang kulangon sa isa kag isa. Tinguhain ninyo nga magpadayon ang inyong pag-iusang alin sa Espiritu Santo. Pagi sa inyong maayo nga pag-ululupod. Kay kita nga matumulo, isa lang kalawas, kag isa lang ka Espiritu ang nagapuyo sa aton. Isa ang aton paglaom, kay pareho makita tanan nga nagaulat sa giyagin promesa sa iya pagtawag sa aton. May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Ikatatlo, ang function o kung ang purpose ng church is to evangelize. We have to share the message, the good news. We are part of the Great Commission. Kabahin kita sa Great Commission. Ang amon nga tema dito kahapon nga mga baptismen dito sa Minapan is come to the mission field. Ara kita sa mission field. Sa tiyo naging dawat naton si Jesus Christ atong Ginoo nga personal manluluwas. Ara nang aton loyalty kay Kristo Jesus. We are already belong to the army of God. We will fight. We will share the gospel para sa una sa atong pamilya kag sa iban man nga mga tao. Amoy nang mission sa church to evangelize the world, to tell the world that there is a Savior, Jesus Christ, who died for their sin, na napatay para sa ila sala. Agud,
nga matuman naton ang kabubuton sang Ginoo. Sila niya ang tanan nagahom sa langit kag sa duta ginhatag sa akon. Lakat kamo sa tanan katuin ninyo ang tanan ng mga tao sa tanan nga nasyon. Gimuon ninyo sila nga akon sumulunod. We are part of the Great Commission. So, ang bot silingon dire hindi na kita no ang tanan nga mga tao dire nag-refer na sa mga tao nga wala kay Kristo. Sa tanan nga nasyon. So sa bisan diin nga lugar ara ang mga manugwali. So kita dire sa Kanibo may ara kita nga Great Commission. Damo pa mga parente naton nga why hindi bigay pagbaton ng exercise o wala kit nakapati. Just share the message. Witness lang ikaw sa ayos ang Ginoo. Ihambal mo lang kung sino si Kristo sa imo kinabuhi. So, magkabante ako nga may naibuluatan ka mo. So, what is the church? The church is the believers, kita. No? Pag ginatawag kita, the body of Christ, the bride of Christ, the temple of Christ. No? We are the royal priesthood, mga pare kita sa hari. We are the flock, mga sheep kita. Mga karnero kita sa Ginoo, mga katawan kita sa Ginoo, mga pundok kita sa Diyos. Kaya ang purpose nga gitawag kita sa Diyos is to worship Him, magalagad kita sa iya. Ikaduha, magligunanay kita sa isa kag isa bilang lawas ni Kristo. Kaya ikatatlo, we are involved, no? We are part of the Great Commissions. Tanan kita mga witnesses. Tanan kita may kabahin sa pagpalatag sa pulong sa Ginoo. Tanan kita sa laptop sa awan sa Ginoo suling nga mga adlaw. May na ang manutuod nga pagtuon sa church. Kag may ara ang mga ordinances sa iglesia. Na is the Lord's Supper and water baptism. Dinahilay sa ating Diyon nanong musalingon sa Lord's Supper o communion. Amoy ning duha ka mandate pagigsugo sa Ginoo sa aton. So the purpose of water baptism is to identify with Christ and His message. So nung nanaho sa imo, amoy nang nahimok naton sa water baptism. Si Kristo na patay, kita ginulungan o kay Kristo. Kung sa Kristo naman na kita, ginawas man sa tubig sa pagkilala, na kita ginatagan sing bago nga kinabuhi. So amoy na ang mga tumulo o na maging membro ka sa isa ka church, kinahanglan mag-agi ikaw sa ginatawag na ordinance to water baptism. At sa tapos na membro na ikaw sa church, membro na ikaw sa lawas ni Kristo, you will now be partaker of the Lord's Supper. Kabayan na ikaw sa pamilya sang Ginoong Hesus Kristo. Amen? So there are two ordinances, the Lord's Supper and the water baptism. Okay? So, magkala lang hasta ang aton nga pagtulunan kadya nga aga. So lastly, no, nga importante ang pag-adto natin sa church, hiusa.
Importance of meeting in church. The church is God's ordained organizations for spiritual growth in this age. Ang simbahan o ng church ang matumulo o ordained inisan Ginoo as bilang organization o grupo for spiritual growth in this age. So gusto mo magtubo, hindi ikaw magbiya o kung hindi ikaw magpuntat sa pag-upod o kung sa pagtilipon nga para sa Ginoo. Hindi ikaw magtubo kung hindi ikaw mag-intra sa mga fellowships. Digid. Kag diri lang sa church sinatundo ang pulong sa Ginoo. Ang spiritual growth wala sa gawas. Diri sa church sa aton. May personal ikaw nga pagtuon. Pero dapat ma-experiencehan mo man kung ano ang sitwasyon sa imong kaupon. Sa imong kaupon, sa imong pag-fellowship, sa imong kaupon, makita nimo yung kawig isa ng kabudayan. Nagapadayon siya. Blessing na para sa imo. Amay na nga ginaawag ka mo kamay mga fellowships sa iba ng mga churches. Mag-attend mo ka mo. Kay kung ano makabudayan, nga ilan ang yan. Makita man nyo nga nagapadayon sila. So maging blessing na para sa imo, maging angkat na para sa imo. We are made to worship God. Binihimo kita sa Diyos sa pag-worship sa iya. We need to learn from God's Word. Dili lang sa church kinawali ang pulong sang Ginoo. We need to use our spiritual gifts to help others. Kinahanglan na gamiton mo imong gift na ginatag sa Ginoo. Kung di ka man manugwali, kung hindi ka man officers, kung ano lang ang gift, ngayon ma-share mo. Siling sa Psalms 84. Sila niya mas maayo pa kuno nga ara lang sa puntahan kay Star sa templo nung i-declare niya sa Psalms 84. Isa lang adlaw sa mag-star sa balay sa magdaranong katao nga wala sa Diyos. So may emphasize ko lang daw ano ka-importante ang gift na ginatag sa Ginoo sa iyo. So we need to encourage others by our relationship with God. Ang imo kinabuhi mangin blessing para sa iba. We need to set an example to our families and friends and provide for their spiritual welfare. Kinahanglan maging ehemplo kita. Mas ang aton kabuhi is an example para sa aton pamilya kag mga abyan sa pag-provide sa ila sing spiritual welfare. So ang aton kinabuhi maging alagyan sa pagpakamayo para sa ila. Ilabi na gid kung wala pa sila kay Kristo. Ako maluwas sila sa silot sa kamatayon. We need to give financially so our heart will not be ruled by greed. Kinahanglan itugyan naton sa Ginoo ang financial nga utang para nga hindi kita manghinabog. Itugyan na kita sa Ginoo sa mga utang materially. Dapat may bahin ang Diyos sa sila nga utang. We need to have an eternal perspective and not a temporal one. Kinahanglan may ara kita sing panglantaw nga hindi lang karon, kundi may panglantaw kita kung ano ang mas importante para sa paalabuton. Tungod kay ang atong kabuhi sa kalibutan temporary lang. Hindi kita magpabugal nga buhi kita was. We need a break from our normal daily routine of work. Kinahanglan ampingan naton man ang aton physical na kahintahan. Magaang po kita. Amay nga balaan, salamat sa imo kayo, salamat sa Tio. Singa Diyon, salamat sa imong pulong. Sa imo na mong ginatugyan ang tanan, napasalamatan. In Jesus' name, Amen. Amen.